Mabuhay! At welcome sa aking channel. Ito po muli si Igorot Investor na nagbibigay pugay sa inyong lahat, sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ang purpose ng channel na ito is to document my stock market investment at ang kaakibat nitong charity program kung saan ang kita natin sa investment ay ginagamit natin sa pagbibigay ng tulong financial sa kababayan nating nangangailangan. Kaya kung ready ka na, let's do it! Sa episode na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang first quarter performance ng aking investment sa Pilipinas at dito sa Canada sa taong ito. At ang pangalawa ay ang update ng charity program, kung ilan na ang nabigyan natin ng tulong at how much na ang naibigay nating tulong financial sa unang 3 buwan ng taong ito. So, portfolio number 1, ito ang investment ko sa Canada, kaya ito ay in Canadian dollars. Makikita natin sa income statement ending March 31 na may earnings akong halos 4,460 Canadian dollars sa loob ng 3 buwan. Ito ay galing sa dividend at capital gain. Maraming basis ko nang nabanggit sa aking previous videos na ako ay isang dividend investor, pero from time to time ay nagsuswing trading ako depende sa situation ng market. Kung i-convert ito sa peso ay more or less 178,000 pesos depende sa exchange rate, so kumikita ako ng halos 60,000 pesos kada buwan in passive income. Sa balance sheet naman, ang total assets ay equal to total equity dahil wala akong liabilities. Ito ay $208,387 which is equivalent to more than 8 million pesos. Punta naman tayo sa portfolio number 2. Ito ang investment ko sa Pilipinas. Ayon dito sa income statement, may net income akong higit 12,500 pesos in passive income sa loob ng 3 buwan. Maganda ang performance ng Philippine stock market sa unang quarter ng taong ito, kaya malaki ang kita ko sa pagsuswing trading, pero malaki din ang dividend dahil maraming kumpanya ang nag-declare ng dividend, lalong-lalo na sa buwan ng Marso. Ang interest income ko naman ay karamihan galing sa time deposit. Sa balance sheet naman, makikita dito na meron akong total assets na higit 777,000 pesos. Ang target ko dito is to reach 1 million pesos sa susunod na taon. Balak ko din bawasan ang emergency fund at ilagay sa investment, ito kasi ay natutulog lang sa savings account. Very satisfied naman ako sa performance ng aking investment sa unang 3 buwan ng taong ito. Sana magtuloy-tuloy pa ito para madagdagan ang aking pondo sa charity program. Para sa hindi pa nakakaalam, ang kinikita ko sa investments na ito, ang siyang ginagamit ko sa pagbibigay ng tulong financial sa kababayan nating nangangailangan. Ito po ang summary ng aking charity program sa unang quarter ng taong ito. So, bali 7 katao ang aking nabigyan ng tulong financial sa first quarter ng taong ito. 25,000 ang naibigay nating tulong sa buwan ng Enero, 41,000 naman sa buwan ng Febrero, at 60,000 ngayong buwan ng Marso. So in total, nakapagbigay tayo ng 126,000 pesos na tulong financial sa first quarter ng taong ito. In summary, meron akong higit 190,000 pesos na net income sa first quarter ng taong ito. At dahil dito, nakapagbigay tayo ng tulong financial na nagkakahalaga ng 126,000 pesos sa 7 maswerteng beneficiaries. Pero kailangan din maglaan ng reserve fund dahil 2 sa aking beneficiaries ay regular na binibigyan ko ng tig 10,000 kada buwan. Sila sina Lola Luz ng Naik Cavite at si Prima ng Baguio City. Meron na rin nakapila para sa buwan ng Abril kaya tiis-tiis lang muna tayo. Sana madagdagan pa ang income para mas marami pa tayong maibibigay na tulong financial. Yun lang po muna mga kababayan, at kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe para updated ka sa mga videos ko. So, hanggang sa muli at mabuhay tayong lahat. Adios!